So, alam ko naman tayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kasi alam nyo, every time na pupunta kayo sa church, dapat masaya kayo. Kasi ikaw, blessing ka. Amen? Pag malungkot ka, ibig sabihin, hindi ka pagpapala. Hindi ka pinagpala ng Lord. So, lahat tayo ay blessed. Amen? So, lahat tayo ay concerned sa future natin. Totoo po ba yon? Kayo ba, concerned kayo sa future nyo? Lalo ngayon, ang gulo ng takbo ng gobyerno po natin. Pero, hindi naman talaga tayo dapat na umasa, mag-rely sa government. Kaya hindi natin maaalis paminsan-minsan dahil affected din tayo. Lalo na yung mga nanay ngayon, apektado sila ng takbo ng gobyerno kasi sabi ng DTI, nag-mention ako ng pangalan, no? Di ba? Sabi ng DTI, 500 kasya na sa Noche Buena. Amen? Tapos meron ka ng mabibiling ham, spaghetti, di ba, macaroni, tapos may dagdag pa na leche plan, 300, 100. Di ba? 3,499 pala, hindi pa 100, may sukli ka pang piso. So kawawa naman yung mga nagtitinda ng 150 yung isang pack na leche plan. So, ang lahat ng price ng leche plan ngayon, 99 na lang, 3. Walang kumibo. Tapos, siyempre, kaya malungkot ang mga nanay kasi, ang sabi ng DTI, 20 pesos. Pwede na sa mga bata. Pamasko. 20 pesos, di ba? Kaya yung mga anak nyo, dala nyo ng malaking bag para hindi sila mabigatan dun sa mga kasi coins ang 20 pesos. So, hindi ba kayo masaya na pag namasko yung mga anak nyo may 20 pesos sa ninong at ninang? Kaya hindi tayo pwede talagang mag-rely sa gobyerno. Hindi tayo pwedeng umasa sa tao, sa mapapamaskuhan ng mga anak natin. Apektado ka, yung mga nanay, kasi binibilang na. Parang noong kaming mga bata kami, tapos mamamasko kaming mga magkakapatid, nagtatanungan kami after kung magkano yung napamaskuhan namin. May winner, di ba? Dapat meron winner. Ba't sa'yo ang laki kasi mayaman yung ninong niya? Yung mga ninong ko noon, kuripot, di ba? Kaya konti lang ang mapapamaskuhan ko. So, alam nyo, every day, we need to prepare for our future. Kailangan talaga nagpe-prepare tayo. Hindi lang pagpasko. Mga nanay, lalo na ang mga nanay, kasi ang mga nanay, builder yan ng tahanan po natin. Naalala ko, yung sinabi ni Pastor, yung isang teaching ni Pastor na biblical talaga, na ang mga tatay ay provider. Di ba? Ang mga tatay ay provider, ang mga lalaki ay provider. Pero ang mga nanay, sila yung, nagmumultiply. Amen? Hindi ka lang magmumultiply ng anak mo yung taon-taon nanganganak ka. Kung ano yung binigay sa atin, ng asawa natin, di ba? Kung ano yung binigay ng asawa natin, pag napunta sa kamay mo, ito ay magmumultiply. Alam nyo, laging nagsisink sa isip ko yon. Kaya ang mga nanay, dapat magaling tayong maghawak ng pera. Amen? Dapat magaling tayong maghawak. Hindi ka sumosobra sa limit. So, as a Christians, yung preparation is a great act of faith. Pagpapakita ito ng ating pananampalataya, we are preparing for the glory of God. Hindi porkit ako ay magpe-prepare ako sa future ko para lang sa akin yon. No. Kaya ako magpe-prepare sa future ko dahil for the glory of God. Alam nyo, marami kaming preparations ni Pastor. Every year, hindi kami gumagawa ng New Year's resolution. Hindi kami gumagawa. May goal kami ni Pastor lagi. At ang mga leaders ng church, may goal. Yan ay preparation. At hindi lang yan para sa future namin, kundi para sa future ng buong church. Amen? Hindi kami para sa sarili lang namin. Para sa ating lahat to. Kasi pag nag-succeed ang church, lahat tayo. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Kaya lang bakit mayroong mga nabibigo?
Di ba? Bakit merong hindi nagsasucceed sa buhay po nila? Ano na nangyari this 2025? Di ba? 2025, ano ang nangyari sa inyo? Papunta na tayo sa 2026. Pero ang plano ng Panginoon ay napakaganda para sa atin. In Jeremiah 29 verse 11, ang sabi ng Lord, "For I know the plans I have for you." Ang maganda rito, di ba, dineclare ng Lord sa ating lahat. "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." So alam nyo, pinipersonalize ko tong message na to, tong verse na to, pinipersonalize ko. Pag ako nagbabasa dito, lagi ko sinasabi, "For I know the plans I have for you, Angie." Lagi ko sila nilalagay pangalan ko, declares the Lord. Plans to prosper you, Angie. Plans not to harm you, Angie. Plans to give you hope. Angie, ang laki ng pag-asa mo. And plans and the future. Yun po yun. Si Lord may plano po sa atin. So anong gagawin natin? Dapat malaman po natin yung plan ng Lord sa atin. So we have to prepare for our future. Amen? So 24 days na lang. 2026 na. So gagawa ka na naman ng resolution. Magda-diet na ako, January. Kasi New Year, ang daming handa. Tandaan nyo 500 lang ang budget. Kaya, alam nyo kaya yun ginawa para sa mga nagda-diet. Kaya 500 lang ang budget para wala na kayong kakaining leftover. Di ba? So, wag na kayong gumawa ng New Year's resolution. At wag na rin kayong magpo-post sa Facebook na 2026 be good to me. Wag kayong gagawa. Kasi ano ba ginawa sa iyo ng 2025? Alam nyo, pag hindi naka-align talaga sa Word of God ang buhay po natin, hindi ka mapapaayos kahit sa 2026. Hindi magiging good ang 2026 kung hindi ka magpe-prepare ng future mo. Amen? Lahat tayo preparing for our future. Kaya alam nyo, ang gusto namin talaga makita ni Pastor Rudy, na ang lahat ng tagadulos, estudyante, mga mag-asawa, bawat family, kaya nga, di ba inalis na natin yung cell celebration? Kasi hindi naman lahat napupunta sa cell group. Di ba hindi naman lahat ng cell group ay pumupunta sa church. So ano ginawa natin? Family Day. At nung ginawa natin na Family Day, yung mga nanay at tatay nasasama na rito sa church. Di ba? And that's amazing. At hindi lang yon, pati sa cell group. Nagse-cell group na rin yung mga tatay at nanay. So, dahil lang yan sa mga anak na dating pinagbabawalan. Yung mga anak na, yung mga tatay na minumura ang church dahil yung mga anak nila napakalayas. Di ba? Hindi umuuwi ng oras. Pero ngayon, yung mga nagmumura sa church, kasama na natin dito. Amen? Huwag po kayong ma-offend sa akin dahil totoong nangyari yun. Yung mga pinababarangay pa si pastor. Di ba? Na-experience po namin yan, na pinababarangay pa si pastor. Dahil nagagalit doon sa mga anak na bakit sila ay nagde-devotion. O ngayon, yung tatay at nanay nagde-devotion na rin. Amen? Kasi preparation. Pine-prepare natin ang church. Pine-prepare natin ang family. So kung kayo, nag-fail kayo, this 2025, meron pa tayong preparation para sa 2026. At kapag ka ikaw nakafocus ka sa preparation at nalaman mo yung plan ng Lord sa buhay mo, hindi ka mabibigo. Hindi ka mabibigo. We need to see the plan of God in our future. Because God's plan is always the best. Amen? Ako may plano ako sa anak ko. May plano ako para sa apo ko. May plano ako para sa church. May plano kami para sa aming retirement ni Pastor Rudy. Kasi minsan talagang pagka-age, ka na, no? Yung nasa 60s ka na, retirement na ang pinag-uusapan eh. Malapit ka na, di ba? Sabi mo sa katabi mo, aabutin mo rin yan. So, kaya lang, kailangan makita natin yung plan ng Lord sa buhay po natin. God's plan is always the best. God's plans for you is always better than anything the world has to offer. Alam nyo, yung mga bonus nyo ngayon, mas maganda ang bonus na binibigay ng Lord. Amen? Wala naman kami natatanggap na bonus eh. Pero alam nyo,
mas malaki yung bonus na binibigay ng Panginoon sa amin. Hindi po ba totoo yan? Nakikita nyo naman talaga di ba? Pinagpapala ang church natin. Kaya kung pinagpapala ang church natin, dapat kayo rin pinagpapala. Kaya nagpe-prepare tayo sa future ng cell group. Nagpe-prepare tayo sa future ng cell member mo. Hindi pwedeng cell group ka lang ng cell group pero walang nangyayari. Hindi nababago ang buhay. Hindi pwedeng nagde-devotion ka pero hindi ka nagiging devoted kay Lord. Hindi pwedeng nagbabasa ka ng Bible pero hindi nababago ang buhay mo. Alam nyo, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon for His glory at ang blessings ng Lord from glory to glory to glory. Hindi yan matatapos. Kaya lang, maraming nabibigo kasi hindi nyo alam na mayroong enemies na nag-o-oppose sa atin. Nag-o-oppose sa bawat isa. Amen po ba? So, marami ang di nakakaalam na may kaaway. Madalas kaya tayo nabibigo. Kahit ano ang ganda ng pangarap mo, may mga forces na pipiliting kang ibagsak talaga. Mabigo ka kahit anong sipag mo. Marami rito nagtatrabaho, di ba? Ang haba ng oras sa work pero walang nangyayari. Laging kapos. Pero alam nyo, habaan nyo ang pagsiserve sa Lord. Hindi kayo kakapusin. Amen? Kami, hinabaan lang namin yung time namin with God. Yung service namin with the Lord. Alam nyo, hindi kami kinakapos. Inalis kami ng Lord sa kahirapan. Kasi merong enemies na nagre-retain sa atin. Yung kanyang mga pinaggagawa. Pero pag humahaba ang service natin sa Lord at humahaba yung ginagawa natin sa Panginoon, grabe, mare-retain sa atin yung salita po ng Diyos, yung Word of God. So, bibigyan ko po kayo the 3 enemies of your souls. Number 1 enemy is Satan. So, yan ang number 1 enemy. The first enemy. Pero si Satan, he cannot force you to do anything. Pero magbibigay lang siya ng suggestions. Katulad ng ginawa niya noon kay Eva. Diba? Hindi naman niya pinilit si Eva eh. Pero, diba, nagsuggest siya kay Eva, tingnan mo yung bunga na yan. Sabi diba, sabi ng serpent, tingnan mo yung bunga na yan. Kasi baka mamaya sa serpent kayo nakikipag-usap. Ganyan ang gagawin sa inyo ng serpent. Tingnan mo yung bunga na yan. Ang ganda, ang sarap. So, si Eva, naniwala doon sa suggestion. Di ba? Naniwala siya doon sa suggestions. Kasi very powerful din ang suggestions ng kaaway sa atin. Ang ganda, ang sarap. Alam mo, pwede kang yumaman. Sige, basta magdala ka lang ng maleta, ano ka lang ng mga maleta rito, ng mga bag, yung brown na bag, huwag mong kakalimutan. Gaganda buhay mo. Yan ang suggestion ng kaaway. So maraming isasuggest sa iyo ang kaaway at lalagyan ka ng mga negative thoughts sa isip mo. At gagamitin niya ang ibang tao. Di ba? Ginagamit niya ang ibang tao para masira ang buhay mo. Paano? Pag may mag-i-speak sa iyo ng mga negative, yung masasakit, yung sasabihin sa iyo, wala kang mararating, hindi ka magaling, gagamitin ni Satan yan sa iyo. Na wala kang kwenta. Alam nyo, pag napasok sa isip mo yan, sasabihin mo talaga, wala akong kwenta. No? Dito sa church, wala akong participation dito sa church. Kasi hindi ako magaling. Diba? Hindi ako mayaman. Maghihirap ka. Yun ang sasabihin sa'yo. Suggestion lang naman ni Satan sa atin. So gagamitin si Satan yung mga pinapanood natin, yung mga TV, yung mga Facebook account natin na merong mga, di ba, pag pumasok sa'yo, may mga reels, di ba? So, ginagamit siya ni Satan kung ano yung mga pinanonood natin. So, magsasuggest siya sa iyo. Di ba? Oy, okay lang naman pala na 2 ang girlfriend ko. Ay, okay lang pala na meron akong maraming asawa. Norm yan di ba? Yung immorality, ginawang norm. Ginawang normal. Kaya, lahat ng mapapanood natin, di ba yung mga gusto nyong manood ng movie na yung merong third party,
Yung merong sex, di ba? Nakikipag-sex ka kahit hindi mo asawa, nagsusugal ka, nagda-drugs. So iisipin mo, uy, bakit siya parang ang galing pag nagda-drugs? Ako alam nyo, kaya ako natutong manigarilyo. Hindi ngayon. Noon pa yon. Kaya ako natutong manigarilyo dahil sa pinanonood ko, yung mga artista, lalo na si Vilma Santos. Di ba? Pag Diyos ko, ganyan, pag sigarilyo, di ba? Gaganyan siya. Ang nipis na lumalabas. Sabi ko, parang ang sarap. Di ba? Parang ang sarap manigarilyo. Ang ganda pa niya. Kaya lang nung nanigarilyo ako, hindi ako nakamukha ni Vilma Santos. Amen? So, nagiging natin sila. Nagiging idol natin sila kahit sa mali. Amen? Kahit sa mali. So, nanonood ka ng mga suggestion ng demonyo sa atin, manood ka ng mga comedy kasi nakakapagpasaya sa ating buhay yan eh. Yung kapag nanonood ka ng comedy, pero hindi mo alam, yung sinasuggest sa'yo, mga bastos. Yung mga green jokes, di ba? So, ikaw naman, ang gagawin mo, tawa ka ng tawa. Kasi nakakatuwa naman eh. Pag nanood ka ng Vice Ganda, kaya yung iba pumupunta pa sa sa comedy bar. Kasi parang doon sila sumasaya. Hindi sila sumasaya sa circle ng friends nila, ng mga Christian, na nagbabasa ng Word of God. Ang boring naman, puro naman Word of God dyan. Di ba? Kasi gusto mo yung mga movies ng mga may sex. Alam nyo dati, kaya ako nanonood ng di ba, napanood po talaga ako ng Korean novela. Naging addict po ako dyan. Pero wag nyo akong gagayahin Alam niyo kung bakit ko nagustuhan ng mga Korean novela? Dahil walang mga love scenes, walang mga kissing scene. Pero nung katagalan, dumating na yung yung bang meron na rin silang halikan, meron na rin silang mga love scenes. Sabi ko dati, pure na pure eh. Di ba? Walang patayan, pure na pure yung pinanonood. Pero simula nung nakita ko na meron na mga ganun, yung bang parang, sorry for the word, binababoy na nila yung movie, hindi na ako nanood. So, alam nyo, akala natin everything is ordinary. Ordinary lang sa'yo na manood ng mga bold. Kaya ikaw ngayon, nanonood ka ngayon, nahook ka ngayon sa pornography. Amen? Kasi normal lang sa'yo yun. Nanonood ka ng may halikan. Pero sa susunod, iba na ang panonoorin mo. Amen? Di ba yung mga idol nyo na akala mo siga-siga pero mga nagda-drugs, naninigarilyo, umiinom, yun ang hinahangaan natin. Kaya yan ang mga suggestion ng kaaway sa atin kasi magbabad ka lang sa computer, pwede ka nang masira. Magbabad ka lang sa TV, pwede kang masira. Magbabad ka lang sa mga kwentuhan ng mga negative at green jokes, pwede kang masira. Kasi ang sabi sa John 10:10, the thief comes only. Kaya siya pumunta wala na siyang ibang gagawin sa'yo. Ang demonyo walang ibang gagawin sa'yo, kundi to steal and kill and destroy. Yan lang ang gagawin sa'yo ng kaaway. Pero akala mo sa umpisa ang gandang pakinggan. O sige na, sundin mo yung puso mo. Diba? Sundin mo yung puso mo. Meron ka nang dalawang asawa, meron ka pang sunusunod na puso pa uli. Amen? O sige na, bigay mo na ang lahat sa boyfriend mo. Kasi mahal ka niya. Kaya maraming mga, di ba? Ang bata-bata pa lang, 15 years old, may anak na. 18 years old, nagpapalaglag na ng bata. Number 2 enemy is the world's value system. Gusto ko sabihin sa inyo si Satan wala namang magagawa sa atin. Nagsasuggest lang siya sa'yo. Amen? Nagsasuggest lang siya sa'yo. Kaya kung ikaw founded by the Word of God, yung suggestion ni Satan, hindi mo papatulan yan. So the second enemy is the world's value system. So ano ba yung pinahalagahan mo rito sa mundo ito? May mga value system na hindi mo pwede na i-compromise. Di ba? Especially if you are Christians. May mga value system ang world. May value system ang Christian world. Gusto kong sabihin sa inyo yan So ano ba yung mga value system ng Christian? Hindi mo pwede i-compromise. Yung pag-church ng Sunday. Minsan sasuggest sa'yo ni Satan, huwag ka na mag-church kasi inuubo ka.
Maraming mahahawa sa church. Di ba? Huwag ka nang mag-church kasi paulit-ulit lang naman yung sinasabi ni pastor. Huwag ka nang mag-church, next week na lang. Di ba? Laging ganyan, ano? Kasi marami kang gagawin. Huwag ka nang mag-church kasi may Christmas party. Huwag ka nang mag-church kasi merong birthday. Birthday ng nanay ko, kaya hindi muna ako mag-church. Minsan marami nagsasabi sa amin, Pastor, hindi muna po ako mag-church sa Sunday. Na siyempre sasabihin ni Pastor, bakit? Kasi birthday ng nanay ko. Ano gusto niyo sagot namin? Gusto niyo marinig sa amin na, ay, huwag ka nang umatid. Hindi mo pwede i-compromise yung Sunday. Di ba? O yun. Nag-backslide. Kasi ang higpit ni Pastor, ayaw payagan. O meron nga rito, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Every Sunday, masakit ang likod. Every Sunday, masakit ang balakang. Di ba? Every Sunday, masakit ang ingrown. So, ang daming dahilan. Minsan, merong mga nagsasabi sa akin, mga leader ng church Pastor, hindi muna ako makaka-attend. Sabi ko, bakit? Kasi may asthma ako. O, sige, pagaling ka. Next week, Pastor, hindi muna ako makaka-attend. O, bakit? Kasi may sakit lola ko. O, sige, pagaling ang lola mo. Pastor, ang dami niya ng dinahilan. Sabi ko sa kanya, isang araw, mauubusan ka na ng dahilan. Dahil ikaw, kukunin ka na ni Lord. Sa sobrang dami ng dahilan mo. So, hindi natin kino-compromise ang cell, ang Sunday service, ang prayer, ang devotion, di ba? Sa value system ng mundong ito. Kasi okay lang ano ang value system? Okay lang huwag ka mag-church. Okay lang na makipag-sex ka without marriage. Okay lang yung uminom ka, yung magsugal ka, magnakaw ka. Kasi ang modern society ngayon, wala nang self-discipline. Di ba? Ang modern society ngayon, lalo na ang mga Gen Z. Patawarin ako ng mga Gen Z. Pero wala nang disiplina. Hindi na nga marunong magpaalam sa mga magulang kapag umaalis. Biro mo, no? Ang mga bata ngayon, lalabas ng bahay, dire-diretso sa parang dinaanan lang ang mga magulang. Tapos saka pupunta. Ay, meron akong lakad, nagmamadali. Hindi ka aalis. Ay, hindi pwede. Di ba? Kailangan ng masunod. Yung mga anak, alam nyo, nung araw to kasi maaga pa naman. Pag ako magpapaalam kami sa nanay namin, sino yung mga Gen A ko dito? Yung pag nagpapaalam sa mga nanay, di ba? Kailangan magtatrabaho ka muna, makita nila na masipag ka. Tapos sasabihin mo, magpapaalam ka ngayon, meron po akong birthday na pupuntahan. Di ba? O sige, kasi nagsipag ka sa bahay. Ngayon, wala na naghuhugas ng plato. Wheat, di ba? Puro wheat ang maririnig mo. So, kahit ang pinapauso ngayon, immorality, nagiging norm na ang immoral na gawain. Amen? Tapos sasabihin mo na nasa mabuti naman akong kamay I'm in good hands. Alam niyo, nung isang araw, meron po kaming kinaunsilan ni Pastor. Hindi po siya tagadulos. Tapos ang babae na fall. Yung babae ang na fall. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa circle of friends nila na nagtutuksuhan. May mga asawa nagkakatuksuhan. Sabi ko, alam mo na ng mga bad influence, bakit hindi mo pa iniwasan? Bakit hindi ka pa umalis doon sa circle of friends na yun? Tandaan ninyo kapag ang circle of friends ninyo ay mga bad influence, kahit sabihin mo pa na matagal na kayo magkakaibigan, iwanan mo na yan. Sa totoo lang kami ni Pastor, marami kaming iniwanan ng mga kaibigan dahil hindi kami mapapabuti. Kaya hindi nakikita yung plano ng Lord sa buhay po natin. So ginagawa nating norm, yung immorality. Amen? Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not, di ba? Comes not from the Father, but from the world. So ano ba yung lust of the flesh? Yung addictions, yung addict sa sangyup,
Di ba? Yung sa mga eat all you can, di ba? Kahit hindi na kaya, di ba? Pipiliting ubusin. Kahit hindi na kaya, eat all you can to, sayang eh. Pero mo 500 lang, nakakain ka na ng 5 kilo, di ba? Na meat. May mga balls ka pa. Tapos sasabihin mo, hindi ako sulit. Di ba? Yung lagi sinasabi, anak ko, addiction yan sa pagkain. Yung sexual addiction, alcohol. At gusto ko sabihin sa inyo kahit ang fitness, may na-addict dyan. Mas malaki ang time sa kaka-fitness kaysa mag-devotion. Amen? Mas malaki ang time. Ilang oras ka sa fitness? Di ba? Ilang oras ka nagbubuhat? Pero yung cell group mo, wala muna tayong cell group Hindi balance. Kaya normal na sa church na nagka-cancel cell. Di ba? Kaya kung titingnan namin, sabi namin ni Pastor, grabe yung cell nito, may cancer na Malala. Ano ginagawa? Kahapon nga may narinig ako, nagsabi sa akin Sabi niya, alam mo Pastora, yung leader ko kuripot. Sabi ko, paano mo nasabi yun? Hindi siya naglalabas ng pera pagdating sa amin. Kami lagi nagpapakain sa leader ko. Uy, pwede ba? Di ba? Kapag ka ganun, kailangan tayo, nakikita na tayo ay generous. Yung mga cell leaders. Kaya yung mga bata, tinuturuan namin kahit cornic, kahit boy bawang. Meron kayong i-offer sa sa cell nyo. Pero pag pinakain kayo, grabe, no? Parang hindi ka mauubusan, parang mauubusan ka ng pagkain. So, bakit ba ako napunta doon? So, yung lust of the eyes, kung ano yung nakikita mo, kung ano yung pinanonood mo. Kaya umiwas kayo sa mga bold movies. Amen? Kaya marami ngayon ang mga bata pa lang, di ba, nabubuntis. Yung kahit hindi pa mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang, binibigay na yung lahat. Yung bataan, binibigay na. Amen? So, umiwas po kayo dyan. Lalo na pag sinabi ng boyfriend niyo na kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin ang lahat. Totoo kaya yun? Si pastor din, sinabi sa akin yan Lahat ibibigay ko sa'yo. Sabi niya, sabi ko, sige nga alam mo, wala siyang naibigay sa akin na lahat. Parang ako lahat binigay ko sa kanya, pero siya hindi siya nagbigay. Bibigyan kita na, hindi kita paglalabahin. Naglaba ko. Di ba? Hindi ka maghihirap pag ako nakasama mo, naghirap ako. Di ba? Lahat pinangako niya, pero walang natupad. Yung pride of life, yung mataas ang pinag-aralan, lalo na yung mga, di ba, yung mga white collar job, yan yung mga mayayabang. Tapos ang tingin sa mga tao, di ba, sa mga mahihira, parang, ay ano ka lang, alam nyo sa atin, ang Panginoon, iisa ang tingin sa atin. Naniniwala ba kayo dyan? Kung ano ang tingin sa akin ni Lord, ganun ang tingin sa inyo ng Panginoon. Kung gaano ako kamahal ni Lord, ganun kayo kamahal ng Panginoon. Iisa ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam nyo, hindi pwedeng sasabihin mo na ang Diyos ko mas malakas ako sa Lord natin. Hindi. Lahat tayo, kaya lang, hindi ka nagpe-prepare yung sa relationship mo sa Panginoon. Kaya marami struggle dito. Kasi hindi nila alam kung ano yung ginagawa ng kaaway. Ang gusto ng kaaway, mag-struggle ka, ma-discourage ka, di ba? Mag-fail ka. Yun ang gusto ng kaaway. That's the world's value system. Kaya daming anxiety, di ba? Mayroong anxiety, may depression. Hindi galing sa Lord yan. Kaya nga tayo nagbabasa ng Bible. Kaya tayo nagde-devotion para maging devoted ka sa Panginoon. At yung Bible ang magbabago ng buhay po natin. Amen? So the third enemy is your old nature. Yourself. Kaya hindi po tayo pwedeng sumabay sa mundong ito, mga kapatid. Kaya yung sarili mo, ang pinakamatindi mong kaaway.
Kaya we need to discipline ourselves. Idisiplina po natin yung sarili po natin. Yung akala mo okay ka, pero bakit pasama ng pasama ang buhay mo? Ang sabi sa Romans chapter 7 verse 23, there is another power within me that is at war with my mind. Meron palang kapangyarihan na laging, di ba, yung laging may battle sa mind po natin. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Hindi nawawala. So, may mga bagay tayo na parang sa sarili mo na gusto mong gawin. Ayaw mong gawin pero ginagawa mo. Di ba? Meron kang ayaw mong gawin pero bakit ginagawa mo? That's the battle in our mind. Between your sinful nature and your good intentions. Naririto yan sa mind natin. So, we need to know how to fight the battle. So, kailangan nating malaman kung paano tayo lalaban. Amen? Every day. So, alam nyo, kahit ano ang ganda ng computer, kahit anong mahal niyan, kasi di ba ngayon, pamahala ng computer no? Kasi gusto natin mabilis, ganyan. Pero pag yung CPU na corrupt, wala nang kwenta yan, hindi mo na magagamit. So, sabi mo sa katabi mo, kahit anong ganda or gwapo mo, sabi mo sa katabi mo yan, sabi ko, sabihin nyo. Di ba? Kahit anong ganda o gwapo ng katabi mo, pero pag nakorap ang mind yan, masisira din. In 2 Corinthians chapter 10 says, though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. Hindi tayo yung yung weapons natin, hindi makamundo. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretensions that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, lagi mong iisipin, may kalaban. Every thought na sumasalungat sa isip ng Diyos. Kaya lang, meron tayong choice kung ano ang susundin mo. Amen? Hindi naman pag may naisip ka, ay galing ba sa kalaban to or Maging normal kayo yung sa pag-iisip natin. God didn't give you just a mind. Hindi ka binigyan lang ng Diyos ng isip. He gave you a will. Binigyan din tayo ng will ng Panginoon. Your mind has to listen to you. Dapat ikaw ang nasusunod. Diba? Pag may sinabi ng kaaway na, hindi ako magbibigay. Pero kailangan mo magbigay dahil, di ba, ngayon lagi pinag-uusapan 10%. Ay, bakit naman laging 10%? Di ba? Alam nyo, dito sa church, huwag makurap yung mind ninyo, Pagka pera ang pinag-uusapan. Huwag makurap ang mind nyo. Dito sa church, lagi sinasabi ni pastor, magbigay kayo ng masaya. Pero kung hindi kayo masaya, huwag kayong magbibigay. Dahil hindi natutuwa si Lord kapag hindi ka cheerful giver. Amen? So, lagi sinasabi ng pastor po natin yan, huwag kang magbibigay, kahit 5, huwag kang magbibigay kapag hindi ka masaya. Pero, ang tinuturo po natin dito ay biblical principles pagdating sa pera. So, wala po kayong narinig dito sa church. Kasi may preparation po kami ginagawa talaga dito, ang mga leaders ng church. Para ang church ay mag-grow, para ang church ay gumanda. Pero tayong preparation na ginagawa dito. So, ang lagi na sinasabi ni pastor, wala naman kayo naririnig na meron tayong bagong lead wall, di ba? Wala naman kayo naririnig na, may narinig ba kayo na, mag-pledge ka sa lead wall natin, Kasi 100,000 yan. Di ba? Milyon pala, hindi 100,000. Milyon yung lead wall Pero hiningan ba kayo ng cell leader nyo na magbigay kayo sa lead wall? Di ba, ang lagi na sinasabi ni pastor, magbigay kayo ng inyong tithes and offering. Okay na yan. Wala na tayong mga iba-ibang extra giving. Unless, kung meron tayong mga guest speaker. Amen? So, yung mind natin dapat yung will natin ang nasusunod, hindi yung mind lang natin. Ayaw ko magbigay. Pero ano sinasabi ng Bible? Para ikaw ay ma-prosper. Amen?
So kaya maraming hindi prosperous kasi hindi sumusunod sa Word of God. So tayong lahat dapat nakikinig tayo sa Word of God. Yung mind mo, iset mo yan. Kasi kaya hindi ka victorious kasi salungat yung isip mo sa sinasabi ng salita po ng Diyos. Ang sabi ng Psalm 119 verse 112. Ang sabi po rito, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. So, alam nyo, kaya lang tayo magtatagumpay dahil you made up your mind to obey the laws forever, no matter what. Yun ang sinasabi ng Bible. So, magpe-pray ba ako? Magche-church ba ako? Mag-give ba ako? I have made up my mind. So, hindi na usapin sa atin kung magche-church ka. Hindi na usapin sa atin kung magpe-pray ka. Kasi preparation yan. Church, prayer, lalo na yung corporate prayer po natin, yung 5 o'clock, yung mga 15 minutes prayer natin. Alam nyo, preparation po natin yan sa spiritual life natin. Sa lahat ng accusations ng kaaway natin, alam nyo, matatalo. Yung accusations ng kaaway natin sa buhay po natin, matatalo ng salita po ng Diyos yan. Matatalo ng prayer po natin yan. Kaya ako, naniniwala po ako, lahat ng nangyayari sa amin ni Pastor, lahat ng nangyayari sa akin, ay bunga ng pagsunod po. Because we made up our mind. Amen? Binuksan lang po namin at nag-trust kami sa salita po ng Diyos. Nag-decide ako talaga kahit mahirap. Alam nyo, ang hirap umalis sa addiction. Sa sugal, sa inom, sa paninigarilyo. Di ba? Narinig nyo naman yung testimony ko. Hindi lang ako once na nag-try ng drugs. Nagda-drugs po ako talaga dati. Mahilig po ako sa marijuana. Umiinom po ako ng mga capsule. Kasi gusto ko maging happy-go-lucky lang ako. Gusto ko maging masaya ako. Pero nasira po ang buhay ko. At alam nyo ano ang nakapagbago ng buhay ko? Yung Word of God. Sumunod lang ako, kaya kahit tinatawag ako ng sigarilyo, ay naku, nag-iba ako ng focus. Instead na maisip ko yung sigarilyo, ang sarap kasing manigarilyo eh. Di ba? Sino rito yung chain smoker? Uy, walang nagtataas ng kamay, ano? Ang sarap manigarilyo, lalo na pagkatapos mong kumain. At eto pa, di ba? Uy, ang babanal nyo ha, parang ako lang to ha. Ang sarap manigarilyo, lalo na pagpapasok ka sa CR. Di ba? Oh yes, may nag-yes. Ang sarap manigarilyo pag iinom ka ng kape. Pero instead na isipin ko, mag-focus ako doon, alam nyo kung saan ako nagfo-focus? Di ba? Lord, ayoko na manigarilyo. Di ba? Gusto ko ma-preserve ko yung sarili ko. So, kakain na lang ako ng candy. Kasi sabi nakakapaglaway eh. Diba? So, ang gagawin ko, kakain na lang ako ng candy. So, magbabasa ako ng Word of God. Diba? Hindi ko pababayaan yung devotion ko. So, nag-decide ako na umalis ako sa sugal. Eh, alam nyo naman, di ba mga sugarol, ganito ha? Sino rito yung mga sugarol? Ang pinapakinggan niya, yung palad. Di ba? Pagka nangangati yung palad, pipilitin ko bati yung palad eh. Uy, magkakapera ako. Ha? Mananalo ako sa sugal. Di ba? Ganyan ang mga sugarol. Kaya pag nagkapera, ay pag nangati yung kamay, pupunta sa sugalan yan. Pero instead na mag-focus ako sa pangangati ng kamay ko, di ba? Nagugas lang ako ng kamay, naglagay ako ng alcohol. Okay na yon. Hindi. Nag-focus ako sa Word of God. Dahil gusto kong umalis sa lahat ng bisyo. Kasi ito na nakalakihan ko, hindi ko pwedeng isama yung past sa future ko. Amen? Hindi ko pwedeng sabihin na, ito kasi yung nararamdaman ko. Hindi ko pwedeng sabihin yun. Ang kailangan ko, yung salita ng Diyos, baguhin ko ano yung nararamdaman ko. Amen po ba? So, kailangan, mind of Christ. Hindi negative. Kasi never na naging negative ang Panginoon sa atin. So, paano mo malalaman ang mind of Christ? Read your Bible. The mind of Christ is in the Bible. Kaso ayaw mo ng Bible. Hindi, dapat baguhin mo yung mind mo.
Mag-focus ka instead na sa sugal, sa bisyo. Baguhin mo. I made up my mind. Magbabasa ako ng Bible. Amen? Ako, nung sinabi ni Pastor Cesar, read your Bible. Di ba? Every day, 5 chapters a day. Uy, ang dami nung 5 chapters a day. Kasi sabi niya, 5 chapters a day, matatapos mo yan sa loob ng 1 taon. Never kong na-experience na nakatapos ako kasi parang pa-change ako na gano'n no? Kasi, minsan, pupunta ako Genesis, 1 chapter lang, 2 chapter lang, hindi mo matatapos sa loob ng 1 taon. Diba? Pero gusto ko ma-experience na sa loob ng 1 taon, natapos ko ang Bible. At alam nyo, nagwagi po ako. Kasi matatapos ko ang Bible from Genesis to Revelation for 1 year na nagbabasa ako. Amen? Just made up your mind. Hindi po nakakatamad magbasa ng Bible. So dumadating kasi tayo sa time na magbabasa ka lang ng Bible pag may sakit ka na. Magpe-pray ka kapag may sakit ka. Pag-pray niyo po ako. Alam niyo, kahit kayo, pwede kayong pagalingin ng Lord. Yung simple prayer ninyo, pwede kayong pagalingin ng Panginoon. Basta naka-align kayo lagi sa presence ng Lord. Amen? Naka-focus kayo sa presence ng Lord. So may sakit or wala, may problema or wala, read. Read your Bible day and night. That's preparation. Preparation po yan eh. Yung pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, preparation po natin yan. So pinapalakas po natin yung souls at mind po natin para pagdating ng problema, we are prepared. Amen? Prepared ka. People who learn how to fight the battle in their minds live more effective lives. So, if you want to learn to manage your mind, you have to be delivered from destructive thoughts. So, kahit ano man ang degree mo, natapos ka ng college, summa cum laude ka, di ba? Tapos magna cum laude ka. Alam mo, maraming summa cum laude, magna cum laude ha. Wala lang sa dulos. Ang kinalabasan, magnanakaw. Amen? Kasi hindi prepared ang kanilang future. So ang preparation natin is the Word of God. Ang Bible ang final authority ng buhay po natin. Hindi po ito madali, pero kaya natin i-control through the Word of God. Amen? So ano po yung 3 enemies? Andiyan ka. Si Satan, the world system, and your old nature. So, maraming distractions sa atin. So, pwede po nating i-resist, di ba? At i-replace yung ginagawa, yung mga negative sa atin. So, kung nanonood ka ng TV at sabi mo parang hindi maganda yung pinanonood mo, mag-iba ka ng channel. Amen? Kung ang mga kaibigan mo, hindi alam mo na hindi good influence, mag-iba ka ng friends. Yung circle of friends mo, ay sa church eh. Alam niyo may mga Christian, ayokong kasama. Lalo na yung mga Christian na laging talunan, ayokong kasama yan. Kasi gusto ko victorious ako lagi eh. Gusto ko masaya ako eh. Kaya gusto ko, pagpasok ko pa lang ng church, masaya na ako. Amen? Hindi. Maraming pumapasok dito sa church, malungkot. Para ba talaga gusto pa yata pagkakitaan yung kalungkutan nila? Amen? Dapat masaya ka. Kasi kaya ka pumunta sa church, prepared ka. At itong church, every time na pumupunta ka sa church, preparation yan para sa future po natin. Every time na pumupunta ka sa cell group, preparation po yan para sa future po natin. Amen po ba? So, start thinking something positive instead of something negative. Something good instead of something evil. Alam niyo, huwag kayong mag-iisip ng evil. Ano ba yung evil? Alam mo yan. Lumaki ka ng ganyan. Alam mo kung masama o mabuti. Amen? At alam niyo, invite natin yung Holy Spirit na magkaroon tayo ng free access sa mind natin na makontrol natin yung mind natin through the Word of God. God is far more interested in changing your mind. Mas interesado si Lord na baguhin ang mind natin kaysa
changing your circumstances. Amen? Kasi hindi mababago kung ano ka ngayon. Kung mahirap ka ngayon, hindi ka magbabago kapag hindi nagbago ang isip mo. Kaya lang kami nakaalis sa kahirapan dahil nagbago kami ng isip. Kaya lang ako nakaalis sa addiction. Di ba? Dahil nagbago ako ng isip. So, importance of managing the mind. Number 1, manage your mind because your thoughts control your life. So, pupunuin mo ng Word of God ang isip mo. Amen? Punong-puno. Read your Bible day and night. Lagi na lang yan ang tinuturo. Alam mo kaya tinuturo yan lagi? Kasi hindi ka pa nagbabasa. Amen? So, ang salita ng Diyos ang maglilinis ng mind po natin. Kaya meron tayong mind management. Ang sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So, your thoughts are powerful. Alam nyo, merong tremendous ability to shape your life for good and for bad. So, kaya importante po yung ma-manage po natin yung mind natin. Kaya, huwag nyo sasabihin na kayo ay worthless. Na kayo ay hindi accepted. Na kayo ay hindi kaibig-ibig. Lahat yan, galing lang sa ng mga negative thoughts mo. Kahit sabihin mo, hindi ko nararamdaman. Alam niyo ako, hindi ko naramdaman na mahal ako ng parents ko. Sa totoo lang. Lumaki kasi kami sa bahala ka, hindi naman sweet yung mga parents ko sa amin. Hindi nga ako nasabihan ng tatay ko, ng nanay ko, ng I love you eh. Diba? Nasabihan lang ako ng nanay ko ng I love you nung nandun na siya sa ospital. Hindi na siya makapagsalita. Sinulat pa niya. Pero hindi ko narinig sa kanya na mahal niya ako. Graduate po ako, hindi ko kasama ang parents ko. Sa graduation, hindi sila ganun ka-interesado sa akin. Pero alam nyo, okay na yon. Hindi yun para makagawa ako ng mali sa buhay ko. Amen? Hindi ko isasama kung ano yung ginawa. Hindi naman, alam nyo, kung nagloloko ka ngayon, huwag mong isisi sa nakaraan mo. Huwag mong isisi sa experience mo. Kaya ka nagloko ngayon dahil ginusto mo yan. Amen? Kahit ako, bakit ako napabuti? Kasi hindi ko tinignan kung ano yung nangyari sa akin nung nakaraan ko. Kung ano yung pamilya ko. Basta ngayon, sinisikap ko na maging masaya kami ni Pastor. Kasi ang nanay ko at tatay ko, hindi ko nakitang naging sweet sila sa isa't isa. Ewan ko lang, baka hindi lang ako chismosa nung araw. Di ba? Basta pag ako, kailangan ko ng pera, kaya nila i-provide. Ganun lang. Pero hindi ko naramdaman. Yung iba sasabihin na, hindi, okay lang naman kahit walang pera, basta mahal kay. Wait, totoo kaya yun? Di ba ngayon, kahit hindi ako mahal, basta may pera. So, walang pagpipilian eh. Basta made up your mind. Na kahit ano nang mangyari sa'yo, ikaw yan. Kaya pwede mong baguhin ang isip mo, gusto ko na maging maayos ako, ikaw pa rin yan. Kahit magpa-counsel ka na magpa-counsel, walang mangyayari kapag hindi ka nagbago ng isip. Tama po ba? Kaya, minsan kung may pumapasok sa'yo na, kasi ito yung nararamdaman ko, ito yung nasa isip mo. Hindi ako mahal eh. Hindi ako mahal ng asawa ko. Kung hindi ka mahal ng asawa mo, maghahanap ka ng pagmamahal sa iba. Diba? Nasa isip mo lang yan. Ako nasa isip ko, kaya nga ako pinakasalan eh, dahil mahal ako. May hindi naman ako pinakasalan. Diba? Kung hindi ako pinakasalan, hindi ako mahal. Pero mahal naman ako eh. Bakit ko pa iisipin na nagdududa pa ako sa asawa ko? Amen? Kaya kayo, kung may pagdududa kayo sa asawa niyo, anong gagawin ninyo? Inanag niyo? No. Ipag-pray mo na mabago yung kanyang mind. Amen? So, kung ikaw nagmumura, wala kang kontrol ang bibig mo, magbago ka lang ng isip. Yung bang pagmumura mo, nakakabuti sa'yo. Yung bang pagsisigarilyo mo, nakakabuti sa'yo. Yung bang pag-a-addict mo, pagdadrugs mo, nakakabuti sa'yo. Di kung nakakabuti, sige, sigihan mo pa. Dalasan mo pa ang pag-inom, dalasan mo pa pag-addict. Di ba? Dalasan mo pa paglalayas, dalasan mo pa pagsisex, kung nakakapagbuti sa'yo yan. Itodo mo na. Amen? Ganyan lang kami ni Pastor eh. Gusto mo ba?
Inom ka na inom, todo mo na yan. Di ba? Pagka sumagad ka na, tatakbo ka rin kay Lord. Pero huwag nyo nang isipin na sumagad pa kayo para mapalapit kayo kay Lord. Kahit na wala pang nangyayari sa inyo, dapat mapalapit tayo sa Panginoon. Number 2, manage your mind because the mind is the battleground for sin. So sa mind, nag-i-start ang kasalanan. So pag gusto kang sirain ng devil, mind mo ang gagamitin niya. Amen? Kaya ang sabi po ni Paul, wear the helmet of salvation. So ang lahat ng temptation involved sa mind po natin. In Romans chapter 7 verse 22, ang sabi po rito, I love to do God's will so far as my new nature is concerned. So gusto mo sumunod sa Diyos. In verse 23, ang sabi, but there is something else deep within me, in my lower nature, that is at war with my mind and wins the fight, and makes me a slave to the sin that is still within me. In my mind, I want to be God's willing servant, but instead I find myself still enslaved to sin. So anong gagawin po natin? Magbago ka ng mind, ng isip mo. Baguhin mo lang. Kaya dapat meron tayong, I made up my mind. Di ba? Yung kanina kinanta namin, I made up my mind, no compromise, I will live for you. Parang, sorry. Kaya yun ang nagiging reason kung bakit ka mentally fatigued. Kasi meron pong 24 hours battle sa mind po natin. Di ba? Kaya kahit natutulog ka, di ba? Nakakapanaginip ka kasi may battle. May 24 hours battle po sa mind po natin. So ang kasalanan, nag-i-start po yan sa mind. Kaya ka nakakapag-isip ng babae, magsugal, mag-drugs, magnakaw. Uulitin ko ha, huwag niyong isali yung past life nyo ngayon sa future natin. Ngayon at sa future. Ang preparation natin, hindi nakasama ang past. Ang preparation natin is ngayon hanggang sa future po natin. Amen? So, number 3, manage your mind because it's the key to peace and happiness. So, meron po akong nilagay dyan na nakalagay po rito. An unmanaged mind leads to tension. A managed mind leads to tranquility. An unmanaged mind leads to conflict. A managed mind leads to confidence. An unmanaged mind leads to stress. A managed mind leads to strength and security and serenity. So, saan kayo pupunta? Yan ha. I-meditate po nyo yan. Amen? So, ang kapayapaan ng Diyos ang magbibigay po ng success sa atin. Hindi ang girlfriend o boyfriend mo, hindi ang asawa mo, ang Diyos. Kaya, change the way you think. Mag-start ka ngayon, hindi bukas. Parang pagka nagsabi, ay magda-diet ako. Kailan ka magda-diet? Sige, bukas na kasi maraming kakainin nga. Hindi, kung sinabi mo magda-diet ako ngayon, mag-diet ka, hindi bukas. Kung gusto mo mabago ang buhay mo, kailan ka mag-i-start? Ngayon. Kung gusto mo mag-change sa mind mo, kailan ka mag-i-start? Ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na ano. If you want to prosper, change your mind or else mai-stress po tayo. Amen po ba? So in Romans chapter 8, verse 6, letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. So, hayaan po natin ang salita po ng Diyos ang mag-control sa buhay mo. At mag-start ka. Alam nyo, mag-start po kayo na maranasan ninyo, ma-feel ninyo, ma-experience ninyo ang life to the fullest. Kaya po meron tayong preparation. Ang thief pumunta to kill, to steal, and destroy. Pero si Lord pumunta rito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Para bigyan tayo na ma-experience po natin dito pa lang sa lupang ito. Hindi sa langit. Dito pa lang ma-experience mo yung life to the fullest. Alam nyo yung life to the fullest, kung ano po yon? Yung hindi ka magkukulang araw-araw. Yung hindi sapat-sapat, may sobra ka para ipantulong mo sa iba. Amen? Pwede po tayong tumayo.
Nung isang linggo, ay wala po ako nung Sunday, the other Sunday, may lumapit po sa akin na nagpa-pray kasi meron siyang anxiety. Alam niyo, talagang maraming dumadaan sa anxiety, depression. Kasi nga hindi nababago ang kanyang isip. Hindi siya nagbabasa ng Bible, tapos ang takbo ng ating ng world system ay magulo. Puro mga negative. Kaya nga minsan wag ka nang manood ng news. Kung ayaw mong makurap ang isip mo kung hindi mo kaya. Tapos ang daming nagkakasakit. Ang daming nagpapapray para gumaling. Alam mo, naniniwala naman po ako na may ginagawa ang Lord dito sa church. Kasi preparation po natin yan. Marami kaming nakikita rito na pumipila sa ospital, di ba, para lang makakuha ng mga libreng gamot, libreng service. Pero ang ganda sana ng Pilipinas, ang yaman ng Pilipinas. Pero ako sabi ko nga, Lord, kaya nagkakaganito ang Pilipinas dahil alam ko gusto mong makita ng mga tao na may ginagawa ka sa bawat isa sa atin. Nung last Sunday, may pumunta po rito na 11 years old. I don't know kung 11 years old o 12 years old siya. Na binawasan na po yung kanyang liver dahil merong cancer. Nagpa-pray siya dahil kinikimo siya, ganyan. Ang dami-dami ginagawa. Payat na payat yung bata. Tapos, pinag-pray po namin. Alam nyo, nung pupunta siya sa doktor, kasi pupunta siya sa doktor nung week na yon. Alam nyo, nung pupunta siya sa doktor, ang sinabi ng doktor, inulit yung laboratory niya. Alam nyo, ang sabi ng doktor, na wala na lahat ang cancer cells. Isang araw, alam niyo, nakalimutan ko na nga isang araw may lumapit po sa akin doon sa Navota, sa lounge. Tapos meron po tayo rito na usher na lumapit po yung nanay niya sinabi, tsaka yung tatay na sinabi na, Pastora, kung pwede po pag-pray yung anak ko. Kasi nag-collapse po siya sa school. Tapos nung pina-check up namin siya, merong malaking butas ang kanyang puso. Tama yan, di ba? May malaking butas ang kanyang puso. Masayahin yung bata, pero pag may sakit ka, mawawala yung saya mo talaga. Tapos nung pinag-pray po namin siya, nagpa-check up siya sa doktor, na wala na po yung butas sa puso niya. Alam mo, may ginagawa ang Lord dito sa church. Dahil po yan sa preparation na ginagawa, hindi lang namin ni pastor, hindi lang ng mga leaders, kundi ng buong dulos. Kailangan po, prepare po natin. Kami ni Pastor, hindi lang yung future namin, hindi lang yung retirement namin, hindi lang yung family namin, ang pine-prepare po namin. Kundi ang preparation po namin ay para sa buong dulos. Para sa bawat pamilya, para sa bawat estudyante, para sa bawat mag-asawa. Yun po yung preparation na ginagawa po ng church natin. Kaya huwag niyo sasabihin na walang nangyayari sa church, may nangyayari sa church. Basta baguhin lang po natin yung isip natin. So, pwede po ba na pumunta rito sa harapan para makapag-minister po kami sa inyo? Kung meron kang sakit, kung meron kang anxiety, kung ang buhay mo ay parang feeling mo bigong-bigo ka, pwede po kayo lumapit dito sa harapan. Kung ikaw ay hindi mo maano yung sarili mo na lagi kang galit, pwede po lumapit kayo dito sa harapan. Magmi-minister po kami sa inyo. Gusto ko pong ito yung bata, alika rito. Pwede bang ayalayan sila rito? Halika, mami, sama ka. Ito yung, ano pa? Dusty. Ito si Dusty. Mami, pwede mo ikwento kung ano yung nangyari sa kanya? Kasi po nung
wala po kami eh. Wala rin ako. Nag-chemo po kami. Pero wala rin ako last week. Yung pinag-pray niyo po siya last week, yun po yung, kasi yung biopsy niya po, hindi po talaga namin mabasa. Kasi wala talagang binibigay sa amin resulta. Yun po yung sabi ko pag-pray niyo po, na wala sanang makitang kahit ano pang cancer na sa katawan niya. Yun talaga yung pinag-pray namin. Tapos yung pinag-pray na niyo po siya, pa-check up kami ng mga after 2 days. Wala pong biglang, nawala po lahat. As in, zero po talaga. Nakikimo po kami para lang yung pagtubo ng liver niya wala pong kasama. Amen. Di ba? Kay buti ng Diyos sa buhay po natin. Amen? The Lord bless you. At magaling ka na, ha? Amen. Sige, thank you. So, pwede ko bang tawagin dito yung usher natin na pinagaling ng Lord? Kasi gusto kong marinig nyo yung testimony nila. Narito ba siya? Ha? Narito ba siya? Hello? Naririnig niya ba ako? Narito ba siya tsaka yung tatay at nanay niya? Pero kung wala, okay lang. Pero maganda kasi marinig niyo yung testimony. Bihira lang tayong mag-testify dito, di ba? Pero alam nyo, mangyayari sa inyo yan basta magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? Pwede po ba itaas natin yung kamay natin sa Lord? Oh Lord, salamat Panginoon. Ang lahat ng glory ay sa iyo. Dahil ngayon pa lang Lord, may ginagawa ka na. May ginagawa ka na. Sa lahat ng naririto ngayon, nagtaas ng kamay. Kahit yung nasa likod, Lord. Hindi po sila pumunta sa harapan kung anong mga reasons, pero alam ko may ginagawa ka sa buong dulos, Lord God. Sa buong congregation na nagtitiwala sa iyo. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy kang magpapagaling. Patuloy kang magbabago ng buhay. Salamat po ng maraming. Bababa po ako para mag-minister sa inyo. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh yes, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. Wala po kami ibang tatawagin kundi ikaw lamang, Panginoon. Yung pangalan mo, Lord, ang pinakamataas, Lord. Sa lahat ng circumstances ng buhay po namin, ikaw ang pinakamataas. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord. Papasalamat po kami sa iyo. Salamat, Lord. Salamat sa laging pagsama mo sa amin. Lord, salamat sa promise mo na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. In Jesus' name, amen, amen. Bago po ako magtapos, pwede ko po tawagin yung bata na ito po si Mami. Mami, pwede Yes. pakikwento mo. Si Bali po siya po yung anak namin. Ano po kasi siya, sa school, lagi siya nagko-collapse. Tapos, pero parang grade 2 pa lang kasi siya, meron ng murmuring sa heart niya po. Tapos parang naulit lang, nag-pandemic, so hindi namin napacheck up na pag gano'n. Tapos no, itong high school, recently lang po, nagko-collapse siya lagi sa school. Tapos parang ano sa amin ng doktor, is pa-check siya sa heart center kasi marami siyang sign ng rheumatic heart. Yun yung inano sa amin ng Lord. Tapos, siyempre pag bilang parents, siyempre yung kinabukasan ng anak sa atin, di ba? Sabi ko, Lord, tapos, lagi kasi siya every Sunday, nag-a-usher siya lang yun. Sabi, Mama, happy heart ako kasi nagsiserve ako sa Lord. Sabi ko na lang sa kanya, Nak, kaya ganyan, saan ka? Nalaman ng kaaway kasi lagi mo sinasabi, masaya kang nagsiserve sa Lord. Tapos, pina-check up namin siya. Tapos, laboratory, siyempre sa heart center po is talaga medyo matagal bago mabasa yung resulta. Tapos, nung last na, nagpa-check siya. Sabi ng doktor, Mami, normal heart siya. Normal heart na siya. Kaya, sobrang thank you, Lord po. Tapos, ngayon na-overwhelmed yung puso ko po sa pasasalamat sa Panginoon. Kasi kahapon, dagdag ko na rin, Pastora, kahapon yung
kapatid ko. Nasama namin sa cell group. Tapos salamat sa Lord kasi nandito siya ngayon kasama sa harapan. Sabi ko, so yung blessing po talaga at saka yung ginagawa ng Lord sa buhay natin, minsan talaga hindi material. Yung masayang puso at saka masayang pamilya, tapos lahat kayo sama-sama nagja-church. Sobrang maraming salamat sa Panginoon. Salamat din po kay Pastora na ginamit. Praise the Lord. Na ginamit sa, So, hindi sa ka buhay na ng anak ko. inatake. Thank you, Jesus. Palakpakan Thank natin you, ang praise Panginoon. God. Thank you, Jesus. So, wala po tayong talaga. gagawin kundi Salamat po. mag-rejoice. Thank you, Jesus. Amen? Rejoice in the Lord always. I say it again. Rejoice. Amen? Lahat tayo magpupuri, sasamba sa Panginoon. Amen? God is good.